Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Hindi makapaniwala si Anika sa kanyang nakita. Hindi niya talaga in-expect ang presensya niya dito. Kung hindi pa siya nila ni Kristen, ay hindi siya matitinag sa kanyang kinatatayuan. Kita niyang nakasunod ang tingin ng binata sa kanya. Wala sa ring pinili ang pagitan ni Greco at ng isang lalaki. Umusod si Greco para makaupo siya ng maayos. Pinilit niyang inignora ang presensya nito. Nakikingiti lang siya kapag nagtatawanan ng mga ito. Napatingin siya kay Greco nang bigyan sila ng kupita na may lamang alak. Kinuha niya iyon. Ipinilig niya ang ulo para palisin ang naalala. Pumikit siya bago dinila ang baso sa kanyang bibig. Pero napamulat siya nang biglang may humablot sa kupitang hawak niya. Hinanap niya ang naghablot niyon. "Have you forgotten? You're allergic to alcohol." Nagtama ang matalan ni Kit nang magangat siya. Nasa gilid lang pala niya at ganoon pa rito tumitig. Kaya para mang aligaga ang dibdib niya. Hindi siya mapakali. Bumaling siya sa hawak nitong kupita. Napatingin din siya sa paligid na sa kanila din pala nakatingin. Kaya pala tahimik ang mga ito. Si Kristen at Nikki nakakunot ang noo. Tumayo siya at hinarap ito. Wala sariling hinablot niyang kupita dito at ininom iyon sa harapan nito. Nakatunghay pa rin ang mga naroon at may halong pagtataka. Si Greco ay nakanganga at maya-maya ay palipat-lipat ang tingin ng lahat sa kanila ni Kit. Kahit ang kapatid at asawa nito na abala sa pag-uusap kanina. Nakaramdam siya ng hiya at napaupo bigla. Narinig niya ang sunod-sunod na mura ni Kit bago bumalik ng upuan. Bakit ba nakikilam ito sa kanya? Nakailan ba siya sa buhay nito? Hindi naman, di ba? Nasaan ba ang asawa nito? Inilingal-lingal niya ang kanyang mga mata. Wala namang violent reaction na narinig siya. Malamang wala doon ang asawa nito. Sinulyapan niya ito at lukot ang mukha na nakatingin sa gawin niya. Si Kristen at Nikki ay hindi pa rin maalis sa mga mukha ang pagtataka. Parang nahulasan yata si Kristen base sa pagtingin nito sa kanya. Pero walang gusto magtanong sa dalawa. Sana hindi sumagi sa isip ng mga ito ang tanungin kung sino ba talaga ang ama ng anak niya. "Salamat," aniya kay Greco nang lagyan nito ng laman ang kupita niya. Hindi siya nakaiwas ng ilapit nito ang mukha sa kanya. "I smell something fishy." Makahulog ang bulong nito kaya natawa siya. "Malamang, malapit lang tayo sa dagat." Baling niya dito. Hindi sinasadya na mahagip ng mga mata niya ang madilim na mukha ni Kit. Maging ang pagkuyom nito sa harap ng kupita. Sa bagay, sang-ayon nito na natatawa. "Hey, ano kaya kung maglaro tayo? Maaga pa naman, di ba?" Suwestyon ni Greco kapag kuwan sa malakas na tinig. "I like your idea, Sandoval. How about spill the bottle?" Ani ni Ezekiel. "Game ako dyan." Sang-ayon ni Kristen at ng iba pang naroroon. Since hindi naman tayo mga bata, talk, flirt, or dare, yun lang ang pagpipilian. Okay ba? Ani ni Ezekiel ulit. "Bet ko yan, dali!" Tili ni Kristen. Nakita niyang siliko nito kaya natigilan ito, habang ang dating asawa nito ay napapailing. Pero siya ay gusto niyang umalis. Mukhang dehado siya sa larong ito. Ano ba yun, Tok? Kailangan bang maging honest? May magtatanong din ba? Mga tingin pa man ni Kristen at Nikki ay kakaiba na at mukhang di gagawa ng hindi maganda. Napatingin siya kay Greco na nakatingin sa manghita niya na nanginginig.
Biglang natampal niya ang mukha nito. Ouch! Hindi kasi mapakali eh. Spill the tea na para di kita ilaglag mamaya. Natatawang sabi nito. Umayos ka nga. Hindi ako artista para maging apple of the eye dito. Inismeran niya ito. Hindi ka naman talaga artista pero siya, artista. Inilapot uli nito ang bibig sa kanyang tenga. Papunta ka palang pabalik na ako. Pabulong ulit nito na natatawa. Akmang hampasin niya ito nang mahagip ang pagtayo ni Kit. May kausap ito sa kanyang telepono. Bigla siyang nakadapa ng damdamin. Bakit parang apektado pa rin siya sa presensya nito? Asawa kaya nitong kausap nito? Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang lalim. Tiningnan niya ng masama si Greco pero nagbago din at napatitig sa mukha nito. Seryoso? Close na ba sila nito? Pero isang karangalan nga ito ang makilala ang isang Greco Sandoval. Binaling niya ang tingin sa mga nag-ayos ng bote. Maya-maya ay nagsimula na ang palaro ng mga ito. Natetense siya. Bago magsimula ay bumalik si Kit. Katabi na nito ang kapatid at may pinag-uusapan ng mga ito. Panay naman ang sulyap sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin nang bumaling sa kanya si Kit. Ang iba ka nagkakatuwaan dahil tumapat iyon kay Ezekiel at flirt. Naramdaman niya ang kahungkagan maya-maya. Parang gusto niya maglakad-lakad na lang. Akmang tatayo na siya nang pigilan siya ni Greco. Oops! Walang alisan! Anito sa kanya. Ngumuso ito sa bote na nasa mesa. Napatingin siya sa nginuso nito. Nakaharap pala yun kay Kit. Nagtama ang mata nila ng dating nobyo. Agad na iniwas niya na magsalita si Ezekiel. Si Ezekiel ang nagpaikot ng bote kaya ito nagpapapili. Talk, flirt, or dare? Tanong ni Ezekiel. Napatingin ito sa kanya bago ito sumagot. Dare. Sige! Let me Zek. Putol ni Nikki sa sasabihin ni Ezekiel. Tumango naman si Ezekiel kaya bigla siyang kinabahan. My dear cousin, since wala naman ang asawa mo dito, gawin mo ipapagawa ko, alright? Pinagdiinan pa ni Nikki ang salitang asawa. Tumango naman si Kit pero sa kanya nakatingin. Sana hindi to makarating sa kanya anyway. Let me dare you to kiss Anika. Sa pisngi lang Kaz. Anito at hindi mapigilang mapangiti. Dok Nikki. Anas niya nang marinig ang sinabi nito. Umiling-iling pa siya para sabihin na hindi siya pumapayag pero nginitian lang siya ng dating OB. Napatingin siya kay Christine nang kilitiin nito ang tagiliran niya. Obvious ba sila ni Kit? May hinala na ba ang mga ito? Kinuyom niya ang kamao at mga paa para pigilan ang kaba sa dibdib at ng pagragasa ng kung anong pakiramdam. Lalong nadagdagan iyon na makitang tumayo si Kit. Hindi man lang kumontra sa kanyang pinsan. At bakit parang wala lang dito? Para bang wala itong ginawang masakit sa kanya. Sunod-sunod ang paglunok niya na makita sa kanyang peripheral vision si Kit na nasa tabi niya ito. Ayaw niyang lingunin ito. Sa pisngi lang naman, baka nga smaklang gagawin ito. Baka wala ng epekto ang dating nobya sa kanya. Ang mga nasa paligid ay nakabang na. Si Greco ay ibutenga ang ngiti na mapang-asar. Napasingap siya nang hilahin siya ni Kit patayo at pinaharap sa sarili nito. Kit? Napakapit sa damit nito at nakatingin ito sa labi niya. Napalunok siya na makitang umalo ng Adam's apple nito. Sa pisngi lang daw. Pabulong na sabi niya at nakatitig lang siya dito. Bigla niyang inilis ang mukha nang ilapit nito ang mukha sa kanya. Ayoko! Bulong nito sabay kabig sa batok niya at mariin siyang hinalikan sa labi. Hindi siya nakakilos sa ginawa nito. Napaigpit ang hawak niya sa damit nito nang pilit nitong pasukin ang loob ng bibig niya. Naramdaman niya ang pagyakan ng isang kamay nito sa kanya.
Parang gusto pa nitong palalimin ang halik na iyon na dapat ay sa pisngi lang. Bigla niya itong naitulak nang marinig ang hiyawan ng mga taong naroroon. Biglang nag-init ang pisngi niya at pakiramdam niya ay namumula na iyon. Nahihiyang tumalikod siya sa mga ito sabay punas ng basang labi. Akmang ihakbang niya ang kanyang mga paa nang hawakan ni Kit ang braso niya. Hindi pala siya handa sa pagkikita ni Kit at bigla din balik ng mga sakit sa dibdib niya dahil sa ginawa nito. Halo-halong emosyon na ang nararamdaman niya. Pinaalala naman nito ang nakaraan niya. Kinapan niya ang dibdib at ayaw nitong kumalma. Dala ng pagkagulat ay hinarap niya ito at bigla niyang nasampal. Maging ang mga naroroon ay sobrang nagulat. Nagsisimula na naman na mag-spin si Ezekiel. Natigilan din ito. "I'm sorry," anas ni Kit nang tingnan niya. Alam niya kung bakit ito humingi ng sorry. Hindi dahil sa halik, kundi sa sakit na idinulot nito sa kanya. "What sorry can do?" Nasaktan na siya at umiyak na siya ng marami. Mabilis na hinakbang niya mga paa pabalik ng malaking bahay. Wala na siya mukhang ihaharap sa mga taong naroroon, lalo na sa dalawang babaeng nakilala sa kanya. Akmang papasok siya ng bahay nang pigilan ni Kit. "Baby?" Nakakamiss ang himig na iyon ni Kit. Napapikit siya at hinarap ito. "Kit, please. Tigilan mo na nga ang pagtawag mo sa akin yan. Tapos na tayo. Masaya ka na at masaya na rin ako. Kaya please, mag-pretend ka naman na hindi tayo magkakilala. Tulungan mo naman ako makalimutan ka." Piniksi niya ang kamay nito at mabilis na humakbang paakyat ng hagdan. Narinig pa niya ang pagtawag nito pero hindi niya pinansin. Pagdating sa silid ay sakalang kumawala ang mga luha niya. Nagtataka siya sa sarili kung bakit siya umiiyak. Hindi ba wala na siyang nararamdaman? Pilit na pinalis niya sa isipan na gusto pa nga niya ang dating nobyo. Hindi niya alam kung anong oras siya nakatulog. Pagkagising niya ay nagkakape na si Kristen. Nakatunghay ito sa kanya. Napatitig siya dito. Parang may gusto itong itanong sa kanya pero hindi ito magawang itanong. Pagkatapos sila mag-ayos ng sarili para sa kasal ay bumaba din sila agad. Ang dami na palang bisita ng mga oras na iyon. Hindi maiwasang mapatingin ni Anika sa lalaking umaawit ng "Why I Love You". Pakiramdam niya sa kanya inaali ni Kit ang awiting iyon. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya sa kanya ito nakatingin at naiilang siya. Magsisimula naman ba ito na landiin at paasahin siya? Hindi siya nakatiis. Nagpaalam siya kay Kristen na gagamit ng banyo. Natigilan siya sa paghakbang na makita ang pamilyar na figura. May kausap ito at halatang may sinabi sa buhay. Kahit ilang taon niyang hindi nakita ay kilala pa rin niya ito. "Anika?" Gulat nang sabi ng ama sa kanya. Pilit nang umiti siya at lumapit sa mga ito. Nagmano siya sa kinikilalang ama. "Kumusta po?" Naiilang niyang sambit. "Ayos lang naman anak. Ikaw, kumusta na? Ang tagal ka na naming hinahanap. At dito lang pala kita makikita." Masayang sabi nito. Hinigit pa nito ang kamay niya para ilapit sa usap nito. Tumingin ang ama sa kausap. "Pare, si Anika." Anito sa lalaking kasing edad din ng ama. Napakunot-no siya nang makilala kausap nito. Ilang beses itong nakita noon at ito ang ama ng... "Dad?" Sabay silang napatingin sa babaeng palapit sa kanila. Para siyang naistatwa nang makilala ito nang makalapit sa kanila. Hindi siya makapaniwala sa kanyang kaharap. Si Miles de la Roca, ang asawa ni Kit. "What are you two doing here, Dad? May balita na ba sa kapatid ko, Tito?" Baling nito sa ama-amahan niya. What a small world. Magkilala ang ama niya at ang asawa ni Kit. Tinampal niya ang dibdib kapag kuwan. Bakit ba napakalit ng mundo nila? "Oo, iha. At nakita ko na siya."
bumaling sa kanyang ama. Napatingin siya sa kamay ng ama na nakahawak sa braso niya. Palipat-lipat din ang tingin nito sa mag-amang kaharap nila. Si Anika. Siya, Miles. Siya ang kapatid mo. Sagot ng lalaki na tinawag nitong dad kanina. Pa? Aniya at tumingin sa ama. Anong ibig niyang sabihin? Tukoy niya sa lalaki nagsalita kanina. Anika anak, sila ang tunay mong pamilya. Di ba? Gusto mo rin namang hanapin. Umiling-iling siya. Hindi niya alam kung bakit. Oo, gusto niyang makita ang totoong magulang niya. Pero may mali. Wala sariling tumalikod siya sa mga ito at lakatakbo ang ginawa niya. Tinawag pa siya ni Miles ng kapatid niya at napapikit siya. Masyado bang malit ang mundo para sa kanila? Bakit si Miles pa ang kapatid niya? At bakit ang asawa pa ni Kate? Napatingin siya sa langit. Gusto niyang itanong dito kung ano bang kasalanan niya para ganituin siya. Sumulyap siya sa gawin ni Kate. Paupo na pala ito at nagtama ang kanilang paningin. Siya naman ay diretso lang siya nakatingin sa dating nobyo. Ibinaling ang tingin sa daan at tinungo ang malaking bahay. Kagad na siya nag-impake at mali yata na sumama siya dito. Akala niya ay may enjoy niyang pagpunta dito. Hindi naman pala. Abala ang mga tao sa pag-witness ng kasal, kaya wala ring nakapansin sa kanya nang umalis siya. Nag-iwan lang siya ng mensahe kay Christine na walang magbabantay sa anak. Nagbas na lang siya pabalik ng Maynila at dito na ibinuhos niya ang sama ng loob. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga katabi. Hindi naman siya kilala ng mga ito at namalayan lang niya na niyuyugug sa balikat. Nakatulog pala siya. Iginala niya ang kanyang paningin. Nasa terminal na pala siya. Ma'am, hindi po ba kayo bababa? Tanong ng konduktor. Sorry po kuya, napasarap ang tulog ko. Hinigit niya ang maleta sa ibabaw at dali-dali lumabas ng bus. Siya na lang palang natira. Kagad na nagpara siya ng taxi pauwi ng bahay nila Christine. Nagtaka pa si Jana na makita siya. Oh, ngayon ang kasal diba? Bakit bumalik ka kaagad? Namiss ko kagad si Gian eh. Pilit ang ngiti niya dito. Sinipat pa siya nito at hindi na ito nagtanong maya-maya. At pagkakain ay bumalik siya sa sala. Kinuha niyang anak kay Vina at dinala sa kandungan niya. Napatitig siya sa anak niya. Paano kapag nalaman ni Kit na nagkaanak silang dalawa? Ano ang sasabihin ng asawa nito sa kanya? Napatingin sa kanya ang dalawa nang marinig ang buntong hininga niya. Mukhang alam ko naman ang problema ng batang ere. Naiiling na sabi ni Zoe. Oo nga friend, ganyan na ganyan ka noon. Tumitig pa si Bina sa kanya. Halata ba? Gaga, hindi ka magaling magtago. Apaka-transparent mo. Kaya ka niloko eh. Parang Biyernes Santo mukha mo kahapon. Ang layo pa ng mahal na araw, ganyan agad ang pagmumukha mo? Ani ni Bina na napapailing. Ayun nga, gulat na gulat ang dalawa sa kinuwento niya. Ano? Baka prank lang yan, Anika. Turan ni Zoe sa kanya. Tingin mo marunong mag-prank ang matatanda? Seryoso si Papa Zoe, pati yung tatay ko. Ang liit ng mundo namin ni Kit. Balungkot na sabi niya. Kung ganoon, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo bunso. Yan ang ibinigay ng Diyos sa'yo. At narito lang kami kung kailangan mo. Pero paano kung magtanong si Kit? Paano kung magtanong siya kung sinong ama ni Gian? Natigilan siya sa tanong ni Bina. Yun nga eh, ano na lang ang sasabihin ng asawa nito? Baka imbis na tanggapin siya bilang kapamilya ng mga ito ay hindi na. Pinangarap din niya ang buong pamilya pero mukhang mabibigo na naman siya. Ano kaya kung ipaako mo ang bata kay Clark? Di ba single pa naman siya? Tingin mo. Gaga, magpaalam ka kay Marichu. Yun ang nobya. Pagalit ni Bina. Ay, oo nga pala.
Napacheck na lang si Bina. Napapitlag siya nang tumunog ang telepono niya at tumatawag si Jana. Napahawak sa ulo nang marinig ang sinabi nito. Nasa bahay daw nito ang magulang niya at gusto siyang kausapin. Paano nalaman namang ito kung saan siya nakatira? Wala siyang nagawa kundi ang umuwi. Kasama niya ang dalawang kaibigan nang umuwi sa bahay. Nasa pintuan pa lang siya nang sugurin siya ng yakap ng isang ginang. Natigilan siya sa ginawa nito. Narinig niya ang pagkikbi nito kaya wala sarili na hinagod ang likod nito. Anak? Napapikit siya nang marinig ang boses nito nang tinawag siyang anak. Isa iyan sa gusto niyang marinig mula sa kanilang magulang. Niyakap nito na maigpit at gumanti din ang ginang. Ibang-ibang yakap nito at itong hinahanap niya noon pa man, ang yakap ng isang ina. Saka lang niya napansin na tumulo na palang kanyang mga luha. Napatingin siya sa lalaking nakatayo sa tabi nila. Ito ang lalaking kausap ng ama-amahan niya. Ngumiti ito kaya gumanti siya. Niyakap din siya nito ng maigpit kapag guwan. Si Kristen pala ang nagsabi dito na dito siya nakatira. Hindi sinasadya, natanong ng ama niya si Kristen. Walang ginawa ang mga magulang niya kundi ang humingi ng tawad. Kaya iniwan siya namang ito sa mag-asawang Contreras dahil sa hirap ng buhay. Sinuwerte lang daw na ipinasok sa negosyo noong mag-abroad ito. Nakakalungkot mang isipin dahil lang sa hirap ng buhay. Pero nangyari na ang nangyari. Hindi naman siya mapagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga magulang. Ang hindi niya lang kayang tanggapin ngayon ay kapatid niya ang napangasawa ng unang lalaking sa buhay niya. Wala siyang naisagot sa totoong magulang nang tanungin siya ng mga ito tungkol sa manigiyan. Narinig naman niya ang pagsisi ng ina. Hindi daw sana siya magiging dalagang ina kung hindi siya napabayaan. Kailanman, hindi ko po pinagsisihan na pinanganak si Gian. Kahit po wala siyang ama, itataguyod ko po siya sa hirap at ginhawa. Natahimik ito dahil sa sinabi niya. Patawarin mo ko anak. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ngitian niya ito. Inilingan niya ang paningin at hinahanap ng mga mata nito ang isang anak ng mga ito, ang asawa ni Kit. Nais na mga itong lumipat sila mag-ina sa bahay ng mga ito dahil hindi naman nakatira sa kanila si Miles at Kit. Gusto rin naman niyang maranasan na tumira sa bahay ng mga ito kaya napapayag siya. Buti na lang ay hindi doon nakatira ang kanyang kapatid. Naging masayang ilang araw na panatili ng anak sa malaking bahay ng mga magulang. Pinaramdam na mga ito kung gaano siya kahalaga sa mga ito. Gusto niyang punan namang ito ang mga pagkukulang sa kanya. Bahay, kotse at mga bagong kagamitan. Ilan lamang sa mga malalaki at mamahaling bagay na ibinigay ng mga ito. Halos malula siya. Sanay niyang pinaghihirapan ang mga bagay na gusto, pero dito ay isang iglap lang ay binigay kaagad. Napatigil siya sa pagbibihis kay Gian nang katukin siya ng isa sa mga katulong. Ma'am, hinihintay na po kayo nila sir sa dining. Bungad dito sa kanya. Sige po. Aniya dito. Ngumiti ito bago isinara ang pintuan. Hays, ang gwapo-gwapo naman talaga ng bibi ko. Sambit niya na makita ang kabuuan nito. Kinilitipan niya ito sa kilikili kaya napahigihik ito. Maging ang anak ay marami ring bago at magagandang damit. Hindi niya inabala ang sarili na mag-ayos. Sila ang apat lang naman ang kakain ng hapunan. Hindi pa man sila nakakapasok ng anak sa dining area nang marinig ang mga tawanan. Bigla siyang kinabahan nang marinig ang tawa ng babae. Kung hindi siya nagkakamali, ay boses siya ng kapatid. Akmang tatalikod siya nang marinig ang boses ng katulong. Nandito na po si Ma'am Anika. Imporma nito kaya dandahan siya pumasok. Nanlaki ang kanyang mga mata at mata ng kapatid nang makita siya. Kapag kuway, sa anak niya ito tumingin. Nasa kanilang anak ang tingin ng mga taong naroroon. Maging ang mag-asawang katabi ni Kit. Oh my God!
Is he my nephew? Tanong nito sa kanya. As if magkakilala na sila. Tumango siya dito. Kinuha nito ang anak sa kanya. Para siyang natulos na kandila na magtama ang paningin nila ng asawa ng kapatid. Tumingin ito sa anak at kapag kuway, bumalik sa kanya. May pagtataka siya na nababanag sa mga mata nito. Ipinakilala siya ng ama't ina sa mga bisita nito. Magulang pala ni Kit ang katabi nito. Nakitaan niya ng pagkaliwang ina nito habang nakatingin sa anak. Parang gusto niyang sabihin na apo nito ang kinatutuwa nila. Maging ang kapatid ay tuwang-tuwa. Panay pa ang kausap kay Kit na para bang isang pamilya. Kaya naman parang tinutusok ang puso niya. Paano pag nalaman ni Kit na anak niya nga si Gian? Paano kung kunin itong anak niya? Bigla siyang nakaramdam ng takot at sinulyapan niya ang anak. Kalong-kalong ito ng kanyang ama. Iniwas niya ang tingin nang mapasulyap ito sa kanya. Maganda rin palang panganay mo, balai. Ani ng ina ni Kit kaya napatingin sa kanya. Salamat po. Nahihiyang sambit niya dito. Saan pa ba naman magmamana, balai? Tumawa ang ina at sumulyap sa kanya kaya nginitian siya. Sabi mo kumpare, nakapagtrabaho itong panganay mo sa Amerika. May branch din ang hotel namin doon. Pamilyar ka ba sa Hotel de Sebi, iha? Turan ng ama ni Kit na ikinatigil niya. Hindi lang pamilyar sa kanyang hotel namang ito at ito naging saksi sa mga kapusukan nila ni Kit na naging isang bangungot sa bandang huli. Marahang tumango siya dito. Nahagip ng gilid ng mata niya ang pagtingin ni Kit sa kanya. Maya-maya ay nabaling ang usapan sa mag-asawang Miles at Kit. Tinatanong namang ito kung kailan daw balak namang ito na magkaanak. Hindi niya hinintay ang sagot namang ito at nagpaalam siya na may kukunin lang sa kwarto. Dali-dali siyang umakyat at isinara ang pinto niya. Napasandal siya sa dahon ng pinto. Kinapa niya kanyang dibdib at sunod-sunod naman ang kanyang paghinga. Parang dinudurog na ngayon ang puso niya. Masakit pa rin pala. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng mga luha niya sa kanyang mga mata. Natigilan siya nang marinig ang sunod-sunod na katok. Pinihit niya ang seradura at binuksan iyon. Hindi siya nakakilos sa kinatatayuan nang mapagsino kung sino ang kumatok. Diretso lang itong nakatingin sa kanya at puno ng katanungan. Akmang isasara niyang pintuan nang pigilan nito ang kanyang mga kamay. Napapikit siya. Pagmulat niya ay tumingin sa paligid kung may tao sa loob. Saka itinulak ang dahon ng pinto at tumakbang papasok. Napatras siya sa ginawa nito. Tinulak ng mga paa nito ang pintuan para sumara. Hindi nito inalis ang tingin sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Anak ko si Gian, am I right, Anika? Seryoso nitong tanong habang patuloy sa paghakbang. Diyan ka lang, Kate. Aniya at hinarang mga kamay para hindi ito makalapit. Tumigil naman ito. Ang kaso, kama ng kasunod kapag umatras pa siya ay mapapahiga na siya. Anak ko ba si Gian? Tanong ulit nito. Napalunok siya dahil sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Bakit? Sa tingin mo ba, ikaw lang ang naging lalaki ko nung nasa Amerika ako? Lakas loob niyang sabi dito. Naikuyom nito ang kamao nito at humakbang palapit sa kanya. Napapikit siya. Huwag kang lalapit. Binuksan niya ang kaliwang mata para tingnan ito. Nakatitig pala ito sa kanya. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Ramdam kong ako lang, Anika. Ako lang ang una't huli mo. Natawa siya ng pagak. Sigurado ka? Piling ka naman masyado. Oo. Nasa iyo na ang lahat ng katangiang gusto ko noon. Pero wala sa iyong pagmamahal na hinahanap ko. At nakita ko yun sa ibang lalaki. Kaya tigilan mo ng pag-iilusyon na anak mo nga si Gian. Tinulak niya ito ng malakas at dali-dali lumabas ng silid.
Ang buong akala ni Anika ay uuwi din kaagad ang mga bisita at inabot pa ang mga ito ng alas 10 ng gabi. Kinatok pa siya ng kapatid bago umalis kasama si Kit. Ang hirap ng kalagayan niya. Hinatid pa nila ang mga ito hanggang sa labas. Kabastos na naman kasi kung hindi siya makikisama. Karga niya ang anak nang lumapit ang ina ni Kit. Kabastos na naman kasi kung hindi siya makikisama. Karga niya ang anak nang lumapit ang ina ni Kit. Hinalikan pa nito si Gian bago sumakay ng sakyan. Ganon din ang mag-asawang Miles at Kit kaya nailang siya bigla. "Good night, baby boy," natutuwang sabi ng kapatid sa anak niya. Ngumiti ito sa kanya at nagpaalam din. "Bye ate." "Bye, ingat." Nihiyang sabi niya dito. Bigla niyang inalayo ang sarili nang pinagpantay ni Kit ang sarili sa anak. Nakatingin ito sa kanya. "See you later." Bulong nito sa anak habang sa kanya nakatitig. Buti na lang at pasakay na si Mel sa sakyan. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. Pilit na iwinak si Iyon hanggang sa makahiga siya. Ano ba ang ibig sabihin ni Kit na see you later? Pabaling-baling sa higaan ng mga sandaling iyon. Hindi siya mapakali. Bakit ba kasi pumunta pa mga ito dito? Ginugulo naman ni Kit ang mundo niya. Parang gusto niyang bumalik kina Kristen ng mga sandaling iyon. Pero ano namang iraso niya sa magulang? Dahil sa asawa ng kapatid niya? Hindi niya namalayan na nakatulog siya sa mga isiping iyon. Nagising siya nang maramdaman ang pagkaplos ng kamay sa mukha niya. Bigla siya kinalabutan. Nanaginip ba siya? Pigil ang hininga niya na nagmulat ng mata. Pakiwari niya ay totoong kamay ang humahaplos sa kanya. Sisigaw sana siya na makita ang isang bulto na nakaupo sa gilid ng kama. Pero mabilis tinakpan ng lalaki ang bibig niya. Sabay sabing, "Baby, it's me." Natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses. Si Kit? Nasa loob ng kwarto niya? Paano ito nakapasok? Tinanggal ito ang kamay nito sa bibig niya na makitang kumalma siya. "Kit? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok?" Mahina pero matigas na tanong niya. "Binibisita ka." "Naririnig mo ba sinasabi mo, Kit? May asawa ka na, kaya wag mo nang guluhin ang buhay ko." May gigil niyang saan dito. "Ikaw lang ang asawa ko, Anika." Akmang halikan siya nito nang iiwas niya mukha. Natawa siya na sinabi nito. "Umalis ka na, please. Ginagawa mong komplikado ang buhay ko, Kit. Kapag hindi ka pa tumikil, aalis ako at magpapakalayo-layo na. Matagal na tayong tapos, kaya umuwi ka na bago ka pa makita ng magulang ko dito." Bumuntong hininga ito. Hindi ba lang ito na tinag sa kinuupuan? "Kit!" Untag niya dito. Tiningnan lang siya nito. Hindi siya nakahuma nang kabigin nito ang batok at mapusok sa hinalikan nito. Nagpumiglas at pinaghahampas niya ito pero sadyang malakas lang ang dating nobyo. Kapwa sila hinangal matapos ang mapusok na ling na yun. Dala ng bugso ng damdamin ay mabilis na pinadapon niya ang palad sa mukha nito. "Lumabas ka na! Pakiusap!" Nanginginig na sambit niya dito. "Baby, please lang." Tumayo ito. Sabay silang napatingin sa pinto nang bigla may kumatok. "Anak, okay ka lang ba?" Napapikit siya nang marinig ang boses ng ama. Mabilis na hinili niya si Kid papuntang banyo at iniwan ito doon. Binuksan niya ang pintuan at kinausap ang ama. Dad, may kailangan po ba kayo?" Aniya at hinawakan ng dahon ng pinto. Naglakad ito papasok ng silid niya kaya kinaban siya. "Anak, may kausap ka ba kanina? Para kasing galit na galit ka." Komento nito. Napatingin siya sa pinto ng banyo. Sa telepono po, Dad." Napakunot no ito, sagot sa kanya. "Sigurado ka ba? Para kasing Ricardo, ano ba yan? Anong oras na? Nangiistorbo lang ang tulog na anak mo. Ang sabi mo, hiramin mo si Gian, hindi yung mang istorbo ka."
Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang boses ng ina. Inakin nito ang ama niya kapag kuwan. Anak, kung may boyfriend ka, okay lang naman sa amin kung pupuntahin mo dito ha. Ani ng ama ni kinagulat niya. Napatango na lang siya bigla. Alam ng ama niya na may kausap siya at buti na lang ay hindi nito nag-usisa pa dahil kung hindi ay baka magkabukingan pa. Napaupo siya sa kama nang tuluyang sumarang pintuan ng silid niya. Hawak-hawak niya ang dibdib nang lumabas si Kit sa banyo. Tiningnan niya ito ng masama. Paano ka ba nakapasok dito? Mahinang tanong niya dito. Napawang siya ng labi nang umuso ito at itinuro ang sliding door niya na nakakonekta sa balkonahin niya. Ibig mong sabihin, umakyat ka dyan? Hindi pa rin makapaniwala na tanong niya dito. Tumango ito sa kanya. Napahawak siya sa ulo niya. Saka lang hinapansin na nakalapit na pala si Kit sa kanya. Bigla siyang napaliyad nang kornerin siya nito sa kama. Magkamatay na mukha nila. May masakit ba sa'yo, baby? Nagaal lang tanong nito at sinipat pa ang mukha niya. Napapikit siya sa tanong nito. Ulo ko, Kit. Ulo ko ang masakit. At iyon ay dahil sa'yo. Kaya umalis ka na, please. Pakiusap niya dito. Umangat lang ang kilay nito sa sinabi niya. Bumaba ang tingin nito sa labi niya kaya napalunok siya. Akmang itutulak niya ito nang itulak siya nito pahiga sa kama. Kit, ano ba? Matigas na banta niya dito. Kit! Tulak niya dito nang dumagan sa kanya. I just want to say goodnight, baby. Natigilan siya nang sukupin nito ang labi na nakaawang. Matagal bago siya nakuma. Tinulak niya ito ng malakas kaya napabitiw ito. Sasampalin naman sana niya ulit nang unahan nito ang kamay niya. Not so fast, baby. Nakangiting sabi nito at dahan-dahang binitawan ang kamay niya saka tumayo. I'll be back tomorrow. At gusto kong makita si Gian. Hindi mo siya anak. Matigas na sabi niya dito. Anak ko siya, Anika. Tingnan siya nito ng masama dahil sa sinabi niya. At wag mo siyang iiwas sa akin. Or else pagsisihan mo ang gagawin ko. Natulala siya sa sinabi nito. Nakalis na ito pero hindi pa rin siya nakuhuma dahil sa sinabi nito. Paano kung kunin tong anak niya? Baka hindi niya makaya kung sakali. Hindi siya makakapayag. Kahit magtago ay gagawin niya para makuha ang anak sa kanya. Nakatulugan niyang pag-isip ng kung ano-ano dahil kay Kit. Nagising sa kinabukasan dahil sa mula sa katok sa pintuan ng silid niya. Sa tingin niya, yaya iyon ang anak niya dahil naririnig niya ang boses ng anak niya. Hindi siya nagkamali, ang gwapong mukha ni Gian ang nabungaran niya. Kagad na kinuha niya ito sa yaya. Ate, nag-text po si Ate Christine kung kailan daw po dadalaw si baby. Miss na daw po nila. Napatingin siya kay yaya at bigla niyang naalala si Kit. Baka pumunta ito mamaya. Ano kaya kung umalis sila na mag-ina kahit ilang araw lang? Text mo si Tin, pupunta tayo. Biglang sabi niya kay yaya. Tumango naman ito kaya nakaramdam siya ng tuwa. Piniyagan naman siya ng magulang na sabihin na magstay siya kay Labina. Pagkatapos silang mag-uusap ay lumabas din kagad silang mag-ina. Ba't ba kayo nagtatago mag-ina dito? Gulat na napalingon siya kay Christine. Biglang nagsalita kasi ito habang isinasara niyang pintuan ng silid niya. Katabi nito si Yaya at nanonood ng palabas. Namamasyal kami, hindi nagtatago. Isang linggo namamasyal? Bulok na ang style mo, Anika. May iniiwasan ka ba? Pilit na lang siya na napangiti dito. Sabi na, anitong napangisi. Maglibang tayo, gusto mo? Pagkuway tanong nito sa kanya. Saan naman? Nakakunot nung tanong niya dito. Kila kuya, maglilibang ka doon. Promise, bet? Napatingin siya sa anak. Ako nang bahala kay Gian, ate. Nakangiting saad ng yaya ni Gian kapag guwan. Oh, yun naman pala eh.
Tara na! Masayang sabi ni Kristen sa kanya. Okay lang yaya? Okay na okay ate. Minsan ka lang naman lumabas eh. I-enjoy mo naman po ang pagkadalaga mo. Anitong natatawa. Dala na ako yaya. Hindi na ako dalaga. Biro niya dito kaya napagigik ito. Pagkaalis nila ni Kristen ay tulog na tulog ng anak niya. Binili niya si yaya na wag basta-basta magbubukas sa pintuan. Alas 9 sila nakarating ni Kristen sa spotlight. Ang daming tao kaya nakaramdam siya ng hiya. Tuwang-tuwa si Jana na makita niya ito. Nanonood lang siya ng mga special number nang lumapit ito. Order ka ng may inom Anika. Ako nang bahala. Alok nito sa kanya. Naku, wine lang naman ang ininom ko. O sige yun na lang. Nakangiting sabi ni Jana. Ako din kuya. Tiningnan nito ng masama ni Jana. Bawal, Diyos lang. Sagot ni Jana sa kanyang kapatid. Oo talaga to ni kuya. Naiilang na sabi ni Kristen. Hindi pa man nagiinit ang puwit niya nang may tumabi sa kanila. Napangiti siya na makilala ito. Hi. Hello. Tipid na sagot niya kay Greco. Di na kita nakita after ng wedding. Natawa siya. Napansin mo palang pagkawala ko sa dinami-dami ng tao doon? Tanga ang hindi makakapansin sa beauty mo, Anika. Tanga talaga? Maya-maya ay dumating na ang wine na in-order niya habang kay Kristen ay juice. Abala pala si Kristen sa telepono nito kaya wala itong pakialam sa kanila. Nagsisimula na naman na magpatawa si Greco kaya nalibang siya. Ang babaw pa naman minsan ng tawa niya kaya naiinis. Ang ingay nilang dalawa. Umalis din si Kristen dahil sinundo ito ng asawa nito. Lumipat sila sa pinakasulok ni Greco dahil napakaingay nila. Umorder pa siya ng wine maging ito rin. Bakit wala ka pang asawa? Tanong niya dito kapag kuwan. Kasi hinihintay ka. Natatawang sabi nito kaya sinipan niya ito sa paa. Ayaw mo ba? Dugtong nitong natatawa kaya pinalo niya ang kamay nitong nasa mesa. Ewan ko sa'yo, ang tinong mo talagang kuusap. Kaya pala walang asawa. Pang-asa na sabi niya dito. Kararating lang ng inumin nila nung lumapit ang isang staff. Ma'am, sinusundo po kayo ng asawa niyo. Napakanot na siya sa nagsalita. Si Greco naman ay nakatingin ng diretso sa lalaki. Lumingon pa sila dahil baka hindi siya kinakausap ng staff pero sa kanya talaga ito nakatingin. Ano? Sir, ako po bang tinutukoy mo? Tanong niya sa lalaki. Opo, di ba? Kayo po si Miss Anika? Napatango siya dito. Paano niyo po nalaman? Nagtatanong niya dito. Sa asawa niyo po. Ano? Ako? May asawa? Huwag niyo nga po kung pinagluloko. Anak lang po meron ako pero asawa? Wala. Baka nagkamali po kayo nung kinakausap. Aniya sa staff. Oo nga kuya. Hindi pa kasal si Anika. Baka ibang Anika ang sinasabi niyo. Sang-ayon ni Greco sa kanya. She's married. Sabay silang napating ni Greco sa nagsalita. Nasa likod ito ng staff. Napaawag siya ng labi nang makilala ito. Nakasombrero ito at napahila mo siya ng mukha. Kaya nga siya umalis ng bahay para makaiwas dito tapos ngayon ay nandito siya. Yung totoo, stalker ba niya si Kate? Wala sa sarili na tanong niya. Nagkatinginan sila ni Greco. Alam niya na nakilala ito ng kasama. Let's go! Naglahad ito ng kamay. Tiningnan niya lang ang kamay nito at narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Maya-maya ay hingit ito ang kamay niya at hinila siya palabas ng spotlight. Ano ba problema mo, Kate? Ayaw ko lang kumontra dahil kilala kita. Baka pag-usapan tayo dito. Nagpupumiglas na sabi niya nang malapit na sila sa sasakyan nito. Lower your voice. Lalo tayong pag-uusapan sa ginagawa mo. Sumama ka na lang para walang gulo, Anika. Napapitag siya nang marinig ang pagtunog ng sasakyan nito.
Tinundan lang niya ng tingin ang kamay nito. Sasakay ka o isasakay kita? May himig na pagbabanta iyon. Bakit ako sasakay dyan? Uuwi din ako. Akmang hihakbang niya ang kanyang mga paa nang pigilan siya nito. Muntik na siyang mapasigaw nang umangat siya sa ere at pilit itong ipinasok siya sa sasakyan nito. Mukhang gumawa pa sila ng eksena ni Kit sa parking lot. Sinamaan niya ito ng tingin habang isinusuot nito ang seatbelt sa kanya. Subukan mo lang na lumabas. Ikukulong kita sa bahay ko. Nagulat pa siya nang isara nito ng malakas ang pintuan ng sakyan nito. Masira sana. Sigaw niya. Alam niya na hindi siya nito narinig. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makasakay ito. Iniwan mo si Gian para lang makipag-date? Ang galing ha? Baling nito sa kanya habang kinakabilan nito ang sarili ng seatbelt. Tinanggal din nito ang sombrero kapag kuwan. Natawa siya na mapakla sa sinabi nito. Anong nakikipag-date? For your info, kasama ko si Kristen kanina. Sinundo lang siya ni Dave. Ba't di ka nalang umuwi? Kilala mo ba ang kausap mo kanina? Hindi mo ba alam na babaero iyon? Isa ayoko pa. Saka, ano bang pakialam mo kung kasama ko si Greco? At least, alam kong babaero siya. Eh ikaw, hindi. Manluloko. Medyo hininaan niya iyon pero hindi pa rin nakaligtas sa pandinig nito. Ano? Ako? Manluloko? Namumula na ang mukha nito. Akala mo naman ay nakainom. Narinig mo naman pala, uulitin pa. Umalakikpip siya sa inuupuan. Napapitag siya nang ihampas nito ang kamay sa manibela. I will not let you go home for a week. Papatunayan ko sa iyo na hindi kita niloloko. Pinandar nito ang engine kapag kuwan at minanoobra palabas ng parking lot. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. You're kidding, right? Kinakabahan pa rin na tanong niya. You heard me right, baby? Nakangising sagot ito sa kanya. Umayos ka, Kit. Maayos naman ako ah. Ikaw ang hindi. May asawa ka ng tao. Nakikipag-date ka pa? Ano? Nababalo ka na ba, Kit? Hindi ako ang asawa mo, ang kapatid ko. At lalong hindi ako nakikipag-date. Pinaghampas niya ang braso nito sa sobrang inis. Isa, Anika. Maaksidente tayo sa ginagawa mo. Saway nito sa kanya pero hindi siya tumigil. Nagulat na lang siya nang bigla nitong inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tinanggal nito ang nakakabit na belt at dumukwang ito palapit sa kanya. Napalunok siya nang titigin siya nito. Hindi na siya nakaiwas nang kabigin nito ang batok niya at walang sabi-sabi na sinakop nito ang labi niya. Natigilan siya sa ginawa nito. Napahawak na lang siya ng mahigpit sa damit niya dahil tagal nitong binitawan ang labi niya. Nakakamiss. Sobrang namimiss niya ang malikan ng isang Kit de la Roca. Gawin mo pa iyon at aangkinin kita ngayon din. Umayos ito ng upo at sumulya pa ito sa kanya. Hindi pa rin siya nakahuma sa ginawa nito. Baka totohanin nito ang huling sinabi kaya nanahimik na lang siya. Sa labas na lang siya nakatingin ng mga sumunod na sandali. Napaawang siya ng labi nang huminto sila sa bahay nila Kristen. Tiningnan niya ito. Paano nito nalaman na rito sila mag-ina? Hihintayin ko kayo dito. Nito na ikinanganga niya. Ha? Nagugulang sabi niya. Hindi ka naman yata bingi, Anika. Hihintayin ko kayo dito ni Gian. Isama mo si Yaya. Pero ayoko nang paulit-ulit, Anika. Pagod na ako. Nito na napahilit ng sentido. Napabuntong hininga siya. Mabilis na bumaba siya at pumasok ng bahay. Nalimpungatan pa si Yaya nang gisingin niya. Hindi nito maintindihan ang sinabi niya kaya inulit pa niya. Mabilis na nag-aayos sila ni Yaya at kinuha ang gamit nila. Siya ay kinarga ang anak hanggang sa makalabas ng bahay. Tulog na tulog pa rin ito. Hindi malaman ng Yaya
kung saan titingin na makita nito si Kit. Alam niya na nagugulo ito sa nakikita. Ipapaliwanag niya dito pagdating nila kung saan man iyon. Pasado 12:00 na ng madaling araw. Napakunot-no siya nang mapansin na papasok silang expressway. Tingin niya si Kit na abala sa pagdadrive. Saan ang punta nila? Lalabas silang Metro Manila? Hindi mawala ang kunot-no niya. Nasa Batangas sila. Hindi siya makapaniwala nang ipasok nito sa isang exclusive subdivision. May bahay ba dito si Kit? Maya-maya ay hininto ni Kit sa isang magarang bahay ang kanilang sakyan. Nagbusina ito pero walang nagbubukas kaya napilitan itong bumaba. Nagsombrero ito at binuksan ang malaking gate ng bahay na ito. Maya-maya ay lumabas ang gate ang guard. Napahiya pa ito dahil si Kit na ang nagbukas na yun. Ipinagbukas siya ni Kit pati si Yaya na karga ang anak. Tumulong ang guard at si Kit sa mga dala nila. Napaawang siya ng labi na makita ang kabuuan ng bahay na makapasok sila. Napakaganda at napakalinis. Bagay na bagay sa may-ari ang disenyo ng interior nito. Maging si Yaya ay namangha din. Sumunod ka sa akin, Yaya. Humakbang si Kit pakyat ng hagdan. Tiningnan siya ni Yaya kaya tinungan niya ito. Nilikha ni Kit ang awang ng pintuan na makita siya nakasunod. Nakapasok na si Yaya sa loob ng silid. Panlalaki ang silid na iyon kaya napatingin siya kay Kit. May mga laruan din kasi. Halatang pinagwapa ito. Silid ba ito ng anak niya? Itinuro ni Kit ang sofa bed kay Yaya. Doon ito pinapatulog ang Yaya ng anak niya. Pwede din naman daw tumabi sa kama ng anak niya kung sakali. Tangulang ng tango ito at iniintindi ang mga sinasabi ni Kit. Maya-maya ay lumabas ng silid si Kit kaya nilipitan niya si Yaya. Ate, si Sir Kit ba ang ama ni Gian? Tanong sa kanya nito. Wala siyang nagawa kung hindi tumango dito. Kaya pala, magkamukha sila ate. Komento nito. Sana, atin-atin lang ito, Yaya. Alam mo namang asawa ng kapatid ko si Kit. Kahit ako, hindi ko alam na magkapatid pala kami at si Kit ang asawa nito. Ayoko na ng gulo kung tutuusin at ayoko makasira ng pamilya. Pero nangyari na ito. Napakahirap ng kalagayan ko. Ang hirap timbangin at wala akong magagawa. Kahit balibalik ta rin ko ang mundo, ama pa rin si Kit ng anak ko. Kaya sana naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, Yaya. Ate, ikaw naman yata ang nauna eh. Kaya wala kang inagaw o ano paman. Ayoko na magtanong pero salamat ate kasi pinagkatiwalaan nyo sa akin ang sikreto nyo. 2 taon ko na din kayong kilala kaya nasa iyo na po ang katapatan ko. Nakangiting sabi nito sa kanya. Napangiti siya sa sinabi nito sa kanya. Salamat. Tinapik niya ang balikat nito. Sabay silang napatingin kay Kit na bitbit ang gamit ng Yaya at ni Gian. Pagkalapag nito ay tumingin ito sa kanya. Anika, let's go to our room. Ani ito sa kanya. Napalunok siya sa sinabi nito. Ibig sabihin, sa isang silid sila nito matutulog? Ngumiti sa kanya si Yaya nang hilahin siya ni Kit palabas. Nakatingin lang siya sa kamay nito na nakahawak sa kamay niya. Inaamin niya. Na-miss niya ang kamay nito. Ang kamay nila na magkahawak. Maya-maya ay pumasok sila sa isang malaking silid. Iyon ang master's bedroom ng bahay na ito. Naroon na rin ang mga gamit niya at paano ito nalaman na iyon ang mga gamit niya. Napalunok siya na makita ang malawak na kama. Malinis at mukhang bago pa ang matres. Doon sila matutulog? Wala pang supabed din dito? Doon na lang siya matutulog sana. Napasingap siya nang bigla siya nitong yakapin mula sa kanyang likod. Kit, I miss you so much, baby. Anas nito sa kanya at bigla siyang kinalibutan sa sinabi nito. Ano bang ginagawa namin dito?
Hinarap niya ito. Hinaplos nito ang mukha niya. Sinabi nito ang ilang hibla ng buhok niya sa kanyang tenga. This is your home. Our home, Anika. Kaya natural lang na narito kayo. Asawa kita malamang. Nakangiting sabi pa nito. Nagugulan siya sa kaharap kapag sinasabi nitong asawa. Siya? Asawa nito? Nababulol na ba ito? Ano bang akala nito? Hindi niya alam na ang kapatid niya ang asawa nito? Nagpakawala muna siya ng muntong hininga bago nagsalita. Si Miles ang asawa mo, Kit. Hindi ako. Kaya wag mong kalimutan. Sabay tabig ng kamay nito. Napaupo siya sa kama kapag kuwan. Hindi ko siya asawa. Anito sa kanya. Napailing siya sa sinabi nito. Teka, may sapabed rin ba kayo dito? Doon na lang ako. Wala. Tinuro nito ang kama na kinuupo niya. Diyan ka matutulog. Ipinilig niya ang ulo bilang pagkontra sa sinabi nito. Kaya yan na lang ako tatabi. Tumayo siya. Subukan mo lumabas ng silid dito, Anika, at may kalalagyan ka sa akin. Banta nito sa kanya na ikinalunok niya. Ano ba kasi ang kailangan mo sa akin? Galit na sigaw niya dito. Ikaw, kayo ni Gian. Nasagot ko na ba? Kit naman. Hindi na tayo kagaya ng dati na walang tinatapakan na tao. Kaya napaka-imposible ng mga sinasabi mo. Wala akong pakialam. When I say I need you, I want you, sumang-ayon ka na lang. Dahil hindi kita pakakawalan. Kuha mo asawa ko. Ngumisi pa ito. Tiningnan niya ito ng masama. Bigla niyang iniwas ang tingin nang hubarin nito ang suot nito at wala itong itinara ni isa. Lumapit ito kaya bigla siyang kinabahan. Wanna join? Bulong nito in a husky voice. Napapikit siya. Hinalikan pa nitong earlobe niya kaya napakapit siya sa damit niya. Torture na ito. Gusto niyang isigaw sa kanyang karap. Narinig niya ang pagtawa nito kaya napamulit siya. Nakalis na pala ito sa kanyang harapan. Naglakad na ito papasok ng banyo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ganito pala ang pakiramdam niya roon. Ibig sabihin ay apektado pa rin siya sa presensya nito. Ibig bang sabihin, mahal pa niya si Kit? Napasabunot siya sa buhok niya kapag kuwan at naupo sa kama. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalburuto ng puso niya. Ang bilis pa rin ng kabog. Si Kit lang ang nakakapagpabilis nito. Inilibot niyang paningin sa loob ng silid maya-maya. Napakunot-noo siya na makita ang pamilyar na babae na nasa malaking litrato. Pamilyar ang damit nito. Kuha iyon sa terrace ng unit ni Kit sa Amerika. Nakatanaw siya sa labas ng building. Bakit nakadikit ang litrato niya dyan? Bakit hindi niya alam ang kuhang iyon? Hindi siya nagkakamali, siya ang nasa larawan. Hindi niya maiwasan na mapangiti. Nakangiti pa rin siya nang tumingin sa pintuan ng banyo. Naglakad pa siya at inisa-isa ang magagandang figurin at mga disenyo ng silid ni Kit. Nang mapagod ay naupo siya sa couch na nasa silid nito. Tinignan niya ang telepono kung may reply mula kay Kristen, ngunit wala siyang natanggap. Marahil ay tulog na ito. Napasandal siya at ipinigit niya ang kanyang mga mata. Wala pang isang minuto nang marinig niya ang pagbukas sa pintuan ng banyo. Mabilis na kumalat ang amoy ni Kit sa buong silid. Sinulyapan niya ito. Bigla niyang iniwas ang tingin nang mapansin na wala na itong suot kahit sa kanyang baba. Tinutuyo nito ang buhok nito gamit ang kanyang towel. Hindi ba uso dito ang magroba o magtowel? Nagkunwari na lang siya, nagsisipat ng telepono. Napapitlag pa siya na magsalita ito sa kanyang tabi. Take your shower na, baby. Napalunok siya sa sinabi nito. Hindi siya makatingin dito dahil hindi man lang talaga nito inaabala ang sariling takpan.
Pwede bang magdamit ka at mag-brief man lang? Inis na sabi niya. Narinig niya ang pagtawa nito. Why? Di ba? Ilang beses mo nang nakita? Kate, gising. Nasa present na tayo. Wala na tayo sa past. Naiinis naman talaga siya dito. Kalma. May regla ka ba? Sayang naman. Bagkus sa iyo nang sinagot nito, kaya nanggagalitin naman siya. Naglakad ito papuntang walk-in closet nito. Nang masiguradang nagdadamit na ito, ay tumayo siya at tinungo ang maleta niya. Naghanap siya ng pantulog. Isang pajama at spaghetti top ang naroon, kaya yun ang ilabas niya. Pumasok siya sa banyo kapag guwan. May towel sa taas ng cabinet, kaya nagpasalamat siya. Isinabit niya ang mga damit na gagamitin at sinimulang magdinis ng katawan. Madaling araw na, kaya naghapbat na lang siya. Paglabas niya ay abala na ito sa laptop nito. Sinusulyapan siya nito saglit at tiniklop ang laptop, saka pinatong nito sa side table nito. Napaangat siya ng kilay nang tapikin nito ang tabi nito. Umikot siya sa kabilang gilid at kinuha ang unan. Binitbit niya iyon at pumesto sa couch. Kasya naman siya dahil napakalaki naman noon. Narinig niya ang malalim nitong buntong hininga. Hindi pa man siya nakakahiga nang lapitan siya nito. Napasigaw siya nang bigla siya nitong buhatin at pinahiga sa tabi. Kit naman, subukan mong tumayo. Banta na naman ito. Sumampa na rin ito ng kama, kaya kinaban siya. Wala na siyang nagawa at inayos itong una niya. Ang lawak ng higaan pero magkatabi sila. Tinanggal nito ang nilagay niyang unan sa pagitan nila. Sinaman pa siya ng tingin nito, kaya tumigil siya. Inis na tumagilid na lang siya ng higa. Naramdaman niya ang paghiga nito. Napapikit siya nang higpitin siya nito palapit at niyakap siya ng mahigpit mula sa kanyang likuran. Bigla siyang nailang sa posisyon nila. Nilingon niya ito at napaawang siya ng labi na makitang himbing na himbing ang tulog nito at mabilis naman itong nakatulog. Dahil pagod na rin siya, ay ipinikit na lang din niya ang mata at natulog na lang din. Napangiti si Kit nang maramdaman ang pagigpit ng yakap ng asawa sa kanya. Tulog na tulog pa rin ito. Marahil na pagod sa biyahe nila kanilang madaling araw. Hinaplos niya ang maamong mukha nito. Hindi niya mapigilan na hindi halikan ang nakaawang nitong labi. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na nadala niya sa wakas ng walang kahirap-hirap ang kanyang asawa sa pamamahay. Si Anika agad ang naisip niya nang ialok sa kanya ang lupaing ito. Dito niya gustong itira ang asawa at magiging anak niya kung sakali. Napakatahimik kasi subdivision na ito at sa pagkakaalam niya, halos alta syudad ang nakatira dito. May mga artista din siyang nababalitaan na nakatira dito. Wala kasing pakialaman ang mga tao dito. Nagtataas ang pader ang mga nakapaligid sa bahay. Kaya sip na sip para sa kagaya niya na may mga tinatagong sikreto. Kagaya na lang kung sino ba talaga ang totoong asawa niya. Walang iba kung hindi si Anika. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth,